God is the God of new beginning o beginnings. Hinumduman gid nato na ang Ginoo mao'y Dios sa bag-ong pagsugot. In Isaiah chapter 43 verse 18 and 19, forget the former things. See, I am doing a new things. Kalimti katong mga nangaging mga butang o karaan na mga butang o tanawa, ako magahimo og bag-o na mga butang. Kalimti tong niaging 2025. O katuba nga ang pagkahimuon sa Ginoo diha kanimo niining tuig 2026. Ayaw lang kalimti tong utang. Ha? Last year, kay basin makasuhan ka o basig maawayan ka. Ha? Kalimti katong mga bad habits, kalimti katong mga kasuko, kalikot-kot, kapungot, kasina, o ang tanang klase sa naandan nimong buluhaton diha sa pagpakasala. In Lamentation chapter 22 and chapter 3 verse 22 and 23, His mercies are new every morning. Now, remember, God specializes in new beginnings. Mao ni ang specialty sa Ginoo kining bag-o nga pagsugod. Noah, after the flood, there is a new beginning. Ano man, before ang lunop sa kalibutan, ang kalibutan is kining ginatawag na populated na, overpopulated na ang kalibutan. Before ang lunop, nalukop na sa tao ang tibuok kalibutan, and according pa sa Bible, natungod sa kadaghan sa mga tao sa kalibutan, ni samot kadautan ang kalibutan, hinungdan nga nakahukom ang Ginoo na iyahang kuhaan, iyahang lunupan ang kalibutan. And after the flood, there is a new beginning. Ano man, sila naman lang pamilyang nagtikaw-tikaw sa kalibutan. Kauban tong mga mananap nga ug mga kahayupan, mga kalanggaman nga na-save dito sa arka nga yang gihimo. Pero kinsa lamang nabili ng mga tao? Si Noah, yang asawa. Kinsa pa gyud? Si Ham, si Shem, si Japet ug ang ilahang mga asawa. Oh, pila lang sila? 8. 8 lang kabuk. So there is a new beginning. Sila lang naglatagaw sa tibuok kalibutan ni atong panahona. Kaya sugod yun sa kinabuhi. Kaya siyempre, wa naman kayo panginabuhi ato nga nagunob. Wa na yung mga struktura siguro ato kay nangaguba. Wa na yung mga kalingawan ato panahon na kay wa na may mo-operate, nangaguba na o nangamatay ng mga tao. So new beginning. What else? Israel after the wilderness. There is a new beginning. Sa diha nga naulipon sila diha sa Egypt. Gisaaran sila sa Ginoo nga luwason sila o dalahon sila ngadto sa promised land nga mao ang Canaan. And remember, kini na mga Egypt, kini na mga Israelites, they came from Canaan. Ano man? Si Abram, dito man na siya nagpuyo sa Canaan. Sa diha nga nahimong ulipon o nahimong gobernador si Joseph dito sa Egypt, milangyaw tong mga taga-Kanaanhon. Mga tao nga naas Kanaan. Milangyaw sila ngadto sa Egypt kay tungod kay adunay dakong hulaw, kagutom sa ilang nasod ug sa tanang silingang kanasuran. Mao milangyaw sila dito sa Egypt ug dito mipuyo sila sa usa ka dapit nga gitawag og Goshen. And dito mipuyo sila for 400 years. Sa diha nga nidaghan sila dito daog-daog sila sa mga Egyptian. Kay human mamatay ang emperador o ang ilahang paraon. Nitong panahonan, nahikalimot na ang mga Egyptian sa saad sa unang paraon ngadto sa Israelites. Ganipuyo silang nasod. Hinungdan nga ilang gidaog-daog. And then misaad ang Ginoo nga luwason kini sila og dalahon sa promised land. Ang promised land nga gitawag mao ang Kanaan. Nga diin didto nagpuyo kaniadto ang ilang katikulangan nga si Abraham, si Isaac, o si Jacob. And then human sila, gingnan sa Ginoo nga dalahon sila dito pila ka mga katuigan milabay. Mibalik si Moses, human siya miikyat, gikan sa mga nasod tungod sa krimen ngayang nahimo dito sa Egypt. Gingnan siya sa Ginoo, ipagawas kini nga nakatawhan nako og dalaha dito sa promised land. O ingon niya, makasulod ka mo sa promised land, sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Pero ang 40 ka adlaw o 40 ka gabi nahimong 40 ka tuig. Nanuman, tungod sa ilang pagkadili matinuohon sa Ginoo. Wala sila'y
kahadlok sa Ginoo, sige lang silag away, sige lang silag pinatyanay, unayay sa usa, sige kasuko kay Moses, sige simba og mga Dios samtang gabiyahe, samtang galakaw padulong sa promised land. Hinungdan ang Ginoo mingon, at tungod sa inyong pagkamasinupakon ug tungod sa inyong pagkawalay pagtuo kadako, maglatagaw kamo dinhi sa kamingawan. Ug ang 40 ka adlaw nahimong 40 ka tuig nga naglatagaw sa kamingawan nga even si Moses, si Aaron, isa pa tong isa, si Miriam, wa gidto sila kasulod sa promised land. Ang mitabok sa Jordan River, aron mo tabok, aron mo puyo sa promised land, maulang gayod si Joseph o si Caleb o ang mga kaedad niya ni atong panahon na. Kay tanan nga migawas sa Egypt, nga 20 ang edad pataas, wala makasulod sa promised land. O itong naapil to si Moses, si Aaron. Wato sila kasulod tanan. Tanan nga 20 anyos pa ubos. Moto'y nakasulod sa promised land. Mana sila Joseph ug si Caleb nga nangulo sa ilaha. And then after sa wilderness, there is a new beginning. Ano man? Mipuyo sila sa usakan nasod nga diin, wala na makaila kanila. Kay 400 naman katuig silang nagpuyo, niptaliwan sa mga dapit. Pagbalik nila after 400 years, ang yuta nga ilang gibiyaan, daghanag mga syudad. Daghana og mga tribo na muyo dito, tag-as nag mga pader, and even ang mga giant tuwa na dito na muyo. Ha? Tuwa na namuyo dito sa promised land o sa Kanaan. But still, nipuyo sila dito kay mao may saad sa Ginoo nga ihatag kanila. Ang usa ka yuta nga tabunok og aduna nagaawas ang milk og honey. Can you imagine? And then there is a new beginning. Kay nagsugod sila dito pag-inkwentro atong mga syudad dito and mao tong nahimong syudad karon. Ang Kanaan mao kanang Israel, Palestine, Iraq, Iran, mao na mga nasod karon. Syria and some part of Lebanon. Mao na ang Kanaan sa unang panahon. Nga diin, mao na mga tribo nga nisulod sa yuta sa Kanaan. Nagibulag-bulag ug nahimong nagkalain-lain mga nasod niining bag-o nga panahon. Now, there's a new beginning and there's also a new beginning after Peter nga na-fail siya. Unsa man ang kapakyasan ni Peter? Sa diha nga si Peter, ingon ang Ginoo sa iyaha, ingon niya Pedro, kanang atimanaon niya ang ako ang mga katawhan. Ingon niya, asam day ka ba ito? Isa sa ako magbudhi. Isa sa inyo magbudhi ka na ako. Naingon niya nga kung kinsa man na Ginoo, bisag asa ka muuban ko nimo. Ano sa mukuyog ko nimo. Ingon si Jesus Christ kay Pedro, siya Pedro, sultihan ko ikaw. Nauna pa man mo tugtugaok ang manok, tulo ka higayon, ilimod na ko nimo. Na-fail siya ni ana. Napakyas siya tungod kay nganuman. Gilimod man niya si Jesus Christ. Maingon gani siya murag imposible man kaya na siya. Pero napakyas siya. Pero after nga na-fail si Pedro sa pagsunod sa Ginoo, nahimo siyang matinud-anon sa Ginoo. Ug ang iyang pagkamatinud-anon sa Ginoo, mihatod sa iyang kamatayon. Nabisan ang iyang kamatayon, brutal na klase sa kamatayon. Yan naman, ipatay siya pinaagi sa paglansang sa cross. Ingon ang mga Romano nga naglansang sa iyaha, nga i-attempt siya og lansang para kay Jesus Christ nga nakatindog sa cross. Pero mihangyo siya. Ingon niya, dili ko angayan nga ilansang para kay Jesus Christ. Pwede ba ko ninyo ilansang pabaliktad? So gilansang sa cross nga pabaliktad. Ang yang ulo to sa ubos, yang tiil to sa taas. Mana ang klase sa kamatayon ni Pedro. And another one is si Paul after persecution. Grabe ka persecutor ni si Paul. Ilado ni siya nga nag-persecute kay Stephen, isa sa mga diakono diya sa Acts sa mga Kristohanon, sa unang mga Kristohanon. Pero iya kining gipabato hantod nga namatay. Pero after sa iyang persecutor, gidakop siya sa Ginoo and there's a new beginning sa iyang kinabuhi. Gikan sa iyang pagkamanlulutos, nahimo siyang mensahero sa pulong sa Ginoo. And even usa ka powerful, usa ka isog na magwawali ni. Si Paul, dili ni siya pariha kay Pedro na kuya umuwali. Si Paul, mura ni siya og kung magwali ni siya, makatulog ka. Kay laay man ni siya muwali. Pero, isog ni siya. Kaya nung dumato nagwali siya, nga, duwa ka andana nga balay, nasa sa ubos, nagwali siya. Din ay nahulog ikan sa taas, kaya nakatulog. O dila ay siya muwali.
No? Kaya nakatulog man itong naa sa second floor, nahulog, namatay. During sa iyang pagwali. So, usa ka indication nga makatulog yung kagmuwali, basig bugnaw kaya siya muwali. O hinay baka istorya, o kaha malumanay, pero isog ni. Ano man? Siya ang pinakadaghan o sinulat sa mga epistles. Siya, yan ang mga sulat na mga epistles sa Bible. From Romans to Philemon. Iyahan na tanan ng mga sinulat ng mga books. O iyahan ang gisulat. Ang uban ana, gisulat niya samtang naa siya sa prisuhan dito sa Roma. O sa uban ng mga prisuhan sa Asia Minor. Pero, grabe, there's a new beginning gid siyang kinabuhi. Kay iyahan ang gihimo, human siyang conversion dito sa Damascus, samtang paingon unta siya aron sa pag-persecute sa mga Kristohanon. Now, and even gitugyan niya ang kinabuhi diya sa kamatayon, pinagi sa pagputol sa iyahang liog. No? Wa gid siya mobalibad niya. No matter how bad last year was, doon naman kay kapakyasan, mga sala nga nahimo, losses, but God is not finished with you. Wala pa natapos ang trabaho sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Hinumduman nato ang lapis. Kailangan siguro mong lapis siguro. Ang usa ka nabali nga lapis, dili na nimo na siya mapuslan pa. But once nakana nga lapis matahalan o mapahait nimo, it becomes useful again. God can sharpen your life for a new purpose this year. Timan-an ninyo na. Kung naamang kay mga kapakyasan last year, na may mga pangit nga nagapanghitabo sa imong kinabuhi last year, kaya nga i-sharpen sa Ginoo ang imong kinabuhi alang sa iyang katuyuan this year.